Sa pinagmumultuhang tindahan ng alak ng kanyang ama, hinarap ni Iris ang isang masamang nilalang na bumulusok sa isang mapanlinlang na mga lihim at kaligtasan. Habang nagbubukas ang mga misteryo at lumalalim ang kadiliman, kailangan munang matuklasan ni Iris ang katotohanan bago siya lamunin ito. Ihanda ang iyong sarili para sa isang nakakatakot na paglalakbay kung saan lalong lumalabo ang katotohanan at ang bawat natutuklasan ay naghahatid ng mga bagong takot. Nagsimula ang pelikula sa isang mabagyong gabi, isang lalaking nagngangalang Neil ang dumating sa pintuan ng isang tindahan ng alak. Ang may-ari, na nagngangalang Owen, ay tumugon sa katok at binuksan ang pinto. Ipinahayag ni Neil ang kanyang pagnanais na makita ang kanyang namatay na asawa at nagalok kay Owen ng malaking halaga ng pera para sa isang pagkakataon na makausap siya. Sa kabila ng mapang-akit na alok, magalang na tumanggi si Owen at pinayuhan si Neil na umalis. Habang papaalis si Neil, bumuhos ang malakas na ulan na nagpatingkad sa madilim na kapaligiran. Pagkaalis ni Neil, nilagok ni Owen ang kanyang inumin, sinusubukan pamahalaan ang kanyang nerbiyos. Pagkatapos ay nag-record siya ng isang mensahe, tinutugunan nito sa isang hindi kilalang recipient. Sa pag-record, binigyang diin niya ang pagiging natatangi ng ari-arian na nagpapahiwatig na mayroon itong espesyal na nangungupahan. Binalaan ni Owen ang recipient na sila ang mga tagapag-alaga at dapat tiyakin na ang nangungupahan ay mananatiling nakakulong sa basement dahil ang kanyang sumpa ay magtatapos sa gabing iyon. Kung sakaling mapanood ng recipient ang video, ipinahayag ni Owen ang kanyang pagkabigo at nagbabala sa nalalapit na kapahamakan. Kasunod ng pag-record, si Owen ay nagpatuloy sa basement, kung saan tinali niya ang isang tao sa isang upuan at pinalibutan ito ng langis. Nang malapit na siyang magsimula ng sunog, isang hindi nakikitang puwersa ang dumampi sa kanyang mukha. Gulat na gulat, si Owen ay nagmamadaling lumabas ng basement, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nilalamon ng apoy. Nang walang pagkakataong makatakas, si Owen ay sumuko sa kanyang nag-aapoy na kapalaran, namatay sa lugar. Kasunod ng malagim na trahedya ng pagkamatay ni Owen, isang batang babae na nagngangalang Iris ang nagsimula sa isang mapanganib na paglalakbay kasama ang kanyang kaibigan. Naghihirap sa buhay, palihim na pumasok si Iris sa isang bahay upang kunin ang kanyang mga gamit na hindi na kayang bayaran ng upa. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang lihim na aktibidad, si Iris ay nakatanggap ng isang nakakagulat na tawag sa telepono na may balita ng pagpanaw ng kanyang ama. Sa sobrang pagkabigla at kalungkutan, si Iris ay nagmamadaling kumuha ng tiket patungong London para tuparin ang malungkot na tungkulin ng pagtukoy sa mga labi ng kanyang ama. Sa punerarya, ginabayan ng isang abogado si Iris sa tindahan ng alak ng kanyang yumaong ama at binigyan siya ng tour sa lugar. Sa pagpapahayag ng kanyang pangangailangan ng matitirhan, nagtanong si Iris kung maaari siyang manatili sa tindahan ng alak para sa gabi, kung saan kaagad na sumang-ayon ng abogado na tinitiyak sa kanya na hindi ito issue. Nang maglaon, habang naghahanda si Iris sa gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Katie na nagpapaalam sa kanya ng nalalapit na pagbisita. Gayunpaman, sa katahimikan ng gabi, si Iris ay napukaw mula sa kanyang pagkakatulog ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa ibaba. Dahil sa curiosity, bumaba siya upang siyasatin ang pinagmulan ng kaguluhan. Habang maingat na sinisiyasat ni Iris ang pinagmulan ng mga ingay, nakasalubong niya si Neil at likas na kinuha ang mga bote ng alak bilang pansamantalang proteksyon. Sa isang tense na pagtatagpo, hinarap ni Iris si Neil, hinihiling na malaman ang kanyang intensyon. Ibinunyag ni Neil ang kanyang pagnanais na makita ang kanyang namatay na asawa na sinasabi niyang naninirahan sa basement. Sa kabila ng alok ni Neil na 8,000 pounds kapalit ng pag-access sa basement, ipinagpaliban ito ni Iris na binanggit na wala sa kanya ang mga susi sa lugar hanggang sa susunod na araw. Pagkatapos ng engkwentro na ito, muling lumitaw ang abogado, nag-alok kay Iris ng isang set ng mga susi sa bahay at iniharap sa kanya ang isang lumang dokumento na pipirmahan. Sa tabi ng dokumento, binigay sa kanya ng abogado ang isang cassette tape na naglalaman ng isang nakatagong mensahe mula sa kanyang yumaong ama na nagdagdag ng isa pang hanay ng intriga sa mga nangyayari. Kinabukasan, nang dumating si Katie, ikinwento ni Iris ang kakaibang kahilingan ni Neil na makita ang kanyang namatay na asawa sa basement. Nang malaman ang sitwasyon, sinamahan ni Katie si Iris sa pagbabalik ni Neil. Inakay si Neil sa basement, pinaghandaan ni Iris ang kanyang sarili para sa maaaring mangyari. Sa sandaling nasa basement, tinawag ni Neil ang kanyang asawa, ngunit walang tugon. Habang tinutugunan ni Iris ang anumang potensyal na presensya sa kadiliman, isang anino ang unti-unting lumabas. Umuusbong mula sa kailaliman, isang kakaibang nilalang na nababalot ng isang bag ng sako ang ulo nito, ang naglakad patungo sa kanila.
Nang maramdaman ng utos ni Iris, napatigil ang nilalang sa pag-abante nito at inutusan niya itong maupo. Umupo si Neil sa tabi ng nilalang, iniharap dito ang singsing ng kanyang asawa. Sa gulat niya, tinanggap ng nilalang ang singsing, maingat na inilagay sa bibig nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang plano, tinali ni Neil ang nilalang sa upuan, naghanda para sa mga susunod na mangyayari. Habang inaalis ni Neil ang bag na nakatakip sa ulo ng nilalang, natigilan siya nang matuklasan na ang nilalang sa likod nito ay hindi ang kanyang asawa kundi ang kanyang ina. Hindi makapaniwala, hinarap ni Neil ang nilalang, naghahanap ng mga kasagutan sa pag-abandona niya sa kanyang pagkabata. Ang tugon ng babae ay malalim, na nagpapakita ng dalamhati na naranasan niya pagkatapos ng pagsilang kay Neil, isang panahon na parang isang mabagal at masakit na pagkamatay. Sa isang sandali ng hindi inaasahang kahinaan, nakiusap ang babae kay Neil na bigyan siya ng halik, isang simpleng kilos na hindi nila naramdaman noong bata pa siya. Si Neil, na nababalot ng estado ng pagkabigla at kaguluhan, ay nakipagtalo sa bigat ng kanyang damdamin at sa paghahayag na dumating sa kanyang harapan. Nagulat sa hindi inaasahang pangyayari, nagmamadaling umatras si Neil mula sa pinangyarihan at nakitang nawala na ang babae sa upuan sa kanyang muling paglingon. Binalot siya ng pagkalito habang tinitingnan niya ang basement para maghanap ng anumang senyales ng kanyang kinaroroonan. Biglang hinawakan si Neil ng babae mula sa hindi inaasahang direksyon, mahigpit ang pagkakahawak nito at namimilit. Pinipilit niyang makatanggap ng isang halik, isang kahilingan na hindi napaghandaan ni Neil. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, bigla itong nagsuka ng tubig sa kanya na nagdaragdag sa hindi kapanipaniwalang engkwentro. Mabilis na gumanti, pumagitna si Iris, inutusan ng babae na itigil ang kanyang mga aksyon. Himala na ang babae ay sumunod, na itinigil ang maligalig na pagkilos ng pagsusukan ng tubig. Si Neil, na nakabawi sa kanyang katinoan, ay inutusan si Iris na takpan muli ang ulo ng babae gamit ang bag na naglalayong itago ang magulong sitwasyon. Habang masunurin na tinatakpan ni Iris ang ulo ng babae, nag-transform siya, bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa isang mapanghamong kilos, inilabas ng babae ang singsing bago umatras sa kailaliman ng butas. Pag-akyat mula sa basement, ibinunyag ni Neil ang pinagmulan ng singsing na inihayag ang sentimental na halaga nito bilang isang pag-aari na dating pagmamay-ari ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang mungkahi na subukan muli, determinadong tumanggi si Iris na iginiit na ang asawa ni Neil ay patay na at hinimok siyang kalimutan na ito upang matahimik na. Bago umalis, inihayag ni Neil ang isang mahalagang detalye na nalaman niya noon. Ang pakikipag-usap sa nilalang ay limitado lamang sa 2 minuto. Nang maglaon, pinanood ni Iris ang isang recording na iniwan ng kanyang ama na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa kalikasan ng nilalang at ang pangangailangan na panatilihin itong nakakulong sa basement sa lahat ng paraan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa limitasyon ng oras at nagbabala laban sa pakikipag-ugnayan sa nilalang sa maraming pagkakataon. Sa isang matinding sandali, ang kanyang ama ay nagpaabot ng taus-pusong paghingi ng tawad kay Iris dahil sa pag-abandona niya sa kanya noon. Pagkatapos panoorin ang recording, hinarap ni Katie si Iris tungkol sa misteryosong babae sa basement na hinihimok siyang lisanin ng ari-arian. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Iris ang kanilang pansamantalang pamamalagi na sinasabi na wala siyang ibang matitirhan. Sa kabila ng pag-aalala ni Katie, pareho silang nakipagsapalaran sa basement. Nang may determinasyon, isinulat ni Iris na huwag tatawid sa hagdan ng basement na nagtatag ng hangganan para sa nilalang. Upang palakasin ang kanilang mga hakbang sa kaligtasan, naglagay si Katie ng barrel sa pintuan ng basement na nagpapatibay sa kanilang pansamantalang harang. Habang papaalis si Iris, biglang nahulog ang isang larawan na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ito at nagpa siya na magsagawa ng ilang pananaliksik sa kahalagahan nito. Habang abala sa kanyang pagsisiyasat, nagulat siya sa presensya ng isang taong tila nakaupo sa harap niya. Dahil sa takot, humawak si Iris ng isang stick para sa proteksyon, ngunit muling nakita ang kanyang sarili na nag-iisa. Naghahanap ng aliw at marahil ng ilang mga sagot, binisita ni Iris ang bahay ni Neil. May mabuting pakikitungo, inihain ni Neil ang kanyang tsaa at nag-usap sila tungkol sa ama ni Iris. Ibinunyag ni Neil na nakipagkasundo siya sa ama ni Iris para makipag-usap sa kanyang namatay na asawa. Gayunpaman, ang plano ay naudlot nang ang kanyang ama ay nagbago ng puso na iniwan ang mga pagsisikap ni Neil na hindi natutupad. Nagulat sa paghahayag, ipinagtapat ni Iris ang kanyang pagiging malayo sa kanyang ama na inamin ang kamangmangan tungkol sa kanyang tirahan. Pareho silang bumalik sa basement kung saan iniharap ni Neil sa nilalang ang isang kwintas na pag-aari ng kanyang asawang namatay.
Nang mapansin ni Iris na lumilipas ang oras, inilantad ni Neil ang nilalang, inihayag ang kanyang yumaong asawa. Dahil sa damdamin, niyakap siya ni Neil, naghahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang pagtataksil at nalalapit na pag-alis. Alam niya ang kanyang intensyon, kinumpronta ni Neil ang kanyang asawa tungkol sa taong nakasama niya, alam niyang nilayon niyang iwan siya. Sa 30 segundo na lang ang natitira, agarang binalaan ni Iris si Neil, ngunit si Sarah, ang asawa ni Neil, ay nagpupumilit na alalahanin ang anuman habang lumilipas ang inilaan na 2 minuto. Tapat na ipinahayag ni Sarah na wala siyang ibang lalaki, gusto lang niyang tapusin ang kanilang relasyon. Habang gumagalaw si Iris para takpan ng bag ang ulo ni Sarah, napaatras ang nilalang. Biglang binalot ng dilim ang tanawin at narinig ni Iris ang boses ng kanyang ina. Kusang lumapit patungo sa tunog, palapit siya ng palapit para lang salubungin ng nakakakilabot na tanawin. Habang tinatangka ni Iris na takpan ng bag ang ulo ng kanyang ina ay naglabas ng malakas na sigaw at sumugod kay Iris, desperado na patahimikin siya. Sa kabila ng utos ni Iris, iginiit ng nilalang ang kanilang parehong pagkabilanggo bago pumayag na ibalik ang bag sa ibabaw ng ulo nito. Sa itaas na palapag, hinarap ni Iris si Neil dahil sa panlilinlang sa kanya, habang si Katie, na puno ng galit, ay humiling na umalis siya. Sa isang sandali ng pag-iisa, nakita ni Iris ang isang kamanghamanghang pagtatagpo sa pagitan ng kanyang ama at ina. Ipinaalam ng kanyang ama sa kanyang ina ang nalalapit na pagbisita ni Iris, ngunit nagbabala ang kanyang ina sa malalang kahihinatnan kapag sinubukan niyang umalis sa lugar. Habang hinihimok siya ng kanyang asawa na palayain siya upang tapusin ang kanilang pagsubok, si Owen ay nag-isip ng isang matinding plano upang puksain ang pinagmulan ng kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng pagsunog ng ari-arian. Sa isang nakapanlulumo na pagkilos, si Owen ay hindi sinasadyang nagliyab sa proseso. Sa gabi, gumising si Iris at pumunta sa basement kung saan nakatagpo niya ang kanyang ama. Gayunpaman, tumindi ang kanyang takot nang masaksihan niya ang pagkawatak-watak ng mukha nito na nagpapakita ng nilalang sa likod nito. Sa galit at takot, sinubukan ni Iris na sakalin ng nilalang para lang maramdaman na parang sinasakal niya ang sarili. Sa kanyang pagkabigla, tinanggal niya ang maskara, inilantad ang kanyang mukha at nagising mula sa bangungot na humihingal. Naghahanap ng aliw sa banyo, si Iris ay nag-isip ng mga marahas na hakbang ngunit sa kabutihang palad ay nag-ambala siya ni Katie na nagtanggal ng tali sa kanyang leeg at itinapon ito. Nagpatuloy ng magkasama ang dalawa upang makipagkita sa abogado para lang matagpuan na ang opisina ay walang tao at bumalik sa bahay. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Iris at Katie, hinihimok ni Katie si Iris na umalis sa nakakabagabag na kapaligiran na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanyang pag-iisip. Gayunpaman, nag-alab ang galit ni Iris, pakiramdam na parang ipinagkakait na naman ni Katie sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakikinig ang nilalang sa kanilang palitan. Sa isang sandali ng pagbibitiw, nagpa siya si Katie na makipagsapalaran sa Fredland sa paghahanap ng mga sagot. Sa pagdating, natuklasan niya ang isang abandonadong lokasyon na pinalamutian ng mga misteryosong pahiwatig na nakaukit sa mga dingding. Pagkakuha ng mga pahiwatig, nag-iwan si Katie ng isang taus-pusong voicemail para kay Iris, umaasa na makapagbigay ng kaunting kaliwanagan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa isang kilos ng mabuting kalooban, inialok ni Katie sa nilalang ang relo ng kanyang ama bilang isang daluyan ng komunikasyon. Nang ang ama ni Iris ay nagpakita, nagpahayag siya ng pagsisisi sa pag-abandona sa kanya. Ikinwento ang kanyang walang saysay na mga pagtatangka na bumalik, na pinigilan ng pagkakasakit ng kanyang ina, na hindi nagtagal ay binawian din ng buhay. Humingi ng patnubay kung paano kokontrolin ang nilalang, tumingin si Iris sa kanyang ama, para lamang malaman ang kanyang kamangmangan tungkol sa kalikasan nito. Binalaan niya siya tungkol sa tumitinding kapangyarihan ng nilalang sa bawat pagpapatawag nito bago ito tinupok ng apoy na pinapayuhan siya na huwag na siyang tatawagin muli. Samantala, bumalik si Katie sa basement kung saan ang nilalang ay nakakagulat na lumabas sa likuran niya. Dahil sa takot, tumakas si Katie patungo sa hagdan na desperado na naghahangad ng kaligtasan. Sa isang nakakagulat na paghahayag, kinuha ng nilalang ang isang larawan at kinain ito bago itinapon ang maskara na inihayag ang isang lalaking nagngangalang Otto. Inihayag niya ang katotohanan sa likod ng pinagmulan ng nilalang na nagpapaliwanag na dati siyang isang babae na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan ng pagbuhay sa mga patay. Gayunpaman, nalaman ng Brotherhood ang kanyang mga kakayahan at hinangad na pagsamantalahan ang mga ito. Nang labanan niya ang kanilang pagsasamantala, binansagan nila siyang mangkukulam at isinailalim siya sa isang nakakasuklam na kapalaran na sinunog siya ng buhay. Gayunpaman,
ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng madilim at masamang mga kaganapan na nag-udyok sa Brotherhood na magsagawa ng isang ritual upang ikulong siya. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, patuloy nilang inabuso ang kanyang kapangyarihan na nagresulta sa matinding epekto. Habang kinakaharap ni Otto si Iris, tinanong siya kung siya ba ang gatekeeper na tinanggihan niya ang pagtatalaga. Sa isang malupit na deklarasyon, ipinaalam sa kanya ni Otto na walang mga solusyon, tanging paghihirap bago naglunsad ng pag-atake. Samantala, nakatanggap si Iris ng tawag mula kay Katie sa ibaba na nag-udyok sa kanya na mag-imbestiga. Gayunpaman, sa kanyang takot, narinig niya ang boses ni Katie na nagmumula sa isang butas sa halip. Dahil sa desperasyon at determinasyon, si Iris ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa lagusan kung saan napadpad siya sa walang buhay na katawan ni Katie. Dahil sa galit at kalungkutan, nagpa siya si Iris na wakasan ang pag-iral ng nilalang na nangangakong haharapin ito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang galit na pagtatangkang tumakas, sumugod si Iris patungo sa labasan habang walang tigil na hinahabol siya ng nilalang. Samantala, pumasok si Neil sa basement at nag-alok ng gamot kay Iris para maibsan ang kanyang sakit, tinitiyak ang kanyang suporta. Gayunpaman, nang magising si Iris sa gabi, napagtanto niya na ang mga tableta na ibinigay ni Neil ay mga pampatulog na nagiging dahilan upang siya ay manghina. Nang marinig ang pakikipag-usap ni Neil sa nilalang, nalaman ni Iris ang kanyang masamang intensyon. Si Neil, sa isang maling pagtatangka na maging guardian, ay inalok ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo na handang ipagkanulo si Iris. Ang nilalang, sa anyo ni Sarah, ay hinimok si Neil na iligpit si Iris na sinasalamin ng kalunos-lunos na kapalaran na ginawa niya sa kanyang sariling pamilya. Nag-alinlangan si Neil, ginulo ng magkasalungat na emosyon, ngunit nang matuklasan niya na alam ni Iris ang katotohanan, natupok siya ng nakakapanghinayang na determinasyon na patahimikin siya magpakailanman at hinabol siya nang may layuning tapusin siya. Sa rooftop, tinangka ni Neil na sakalin si Iris, ngunit nagawa niyang hampasin ito sa ulo at tumakas. Gayunpaman, nahuli siya ni Neil sa hagdan at sa isang sandali ng malupit na pag-aalinlangan, pinakawalan siya na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, inihatid ni Neil ang walang buhay na katawan ni Iris sa nilalang na kumakain ng isang bagay na pagmamayari niya. Sa gulat ni Neil, lumabas si Iris mula sa anyo ng nilalang. Nabalisa at nalilito, tinanong ni Neil si Iris tungkol sa pagiging kanyang tagapag-alaga, ngunit tinanggihan lamang. Sa halip, nagpasalamat ang nilalang kay Neil sa pagpapadala sa kanyang dating guardian na isiniwalat na ang pangalan ni Iris ay nasa kasulatan ng pag-aari. Iginiit ng nilalang na si Iris ay nananatiling kanyang Panginoon sa kabila ng kaguluhan at trahedya na naganap. Habang ang paghahayag ay lumalalim, napagtanto ni Iris na siya ang nag-oorkestra ng mga kaganapan sa lahat ng panahon upang palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ng nilalang at nagtagumpay ang kanyang plano. Biglang namatay ang mga ilaw at kinaladkad ng nilalang si Neil patungo sa butas. Inimobilize siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang mga braso habang ang kanyang asawa ay nagdudulot ng karagdagang karahasan sa pamamagitan ng paguntog ng kanyang ulo sa sahig. Sa isang huling pagkilos ng awa, si Iris ay gumitna, hinampas si Neil ng upuan upang tapusin ang kanyang pagdurusa. Ang nilalang, na ngayon ay nasa anyo ni Iris, ay tumakas sa ari-arian na nagiiwan ng pagkawasak sa kanyang daan habang nilalamon ng apoy ang buong lugar. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang